Hi, kamusta ho kayo? Nandito ako ngayon sa Angeles City, Pampanga at binisita ko tong kanilang project dito sa City Hall mismo. Ito ang LGU project ng Angeles through the initiative of Mayor Carmelo Lazatin Jr. Tara! Kasama natin ngayong umaga, ang ating binisita dito sa Angeles City, Pampanga ay si... My name is Doc Brahman. My actual name is Roland James Bayang. Isa po akong veterinaryo in profession. Pero ngayon, professional na basurero na. Okay, so Doc, ano po ba yung inspiration nyo sa pagsimula nitong project na to? Ang parang nag-udyok sa akin dito, una-una, is yung lumalalang problema ng buong, not only the Philippines, buong mundo na which is yung mga nabubulok na basura. Ngayon, pangalawa, kung titingnan nyo kasi, out of sa mga nabubulok kasi, pwede pa pala tayong makapag-produce ng isang pakain para sa mga sa mga hayop, which is katumbas ng isang fish meal na ating ini-import. Ngayon, out of the basura, meron pala tayong mapoproduce na insect meal. So doon pumunta ang aking naglalarong utak dyan, Tapos, at the same time, meron pala tayong magagawang mga organic fertilizer. So, ito, lahat-lahat kasi sa kabuuan nito, tatlo-tatlo na yung nasosolve mo Para kang mayroong waste management. Isa. Tapos, meron kang pakain sa mga hayop. Pangalawa. Tapos, meron ka ding mga organic fertilizer. So, tatlo. So, these are the three aspects kung bakit ako talagang pinursige itong black soldier fly. I think it's already my 8th year ngayon. Okay. Ito pong black soldier fly, paki-explain po ba kung ano po ba to? At kung ano po yung pinagkaiba nito sa common na langaw? Ang black soldier fly is isang uri ng langaw, na ang makikita mong main purpose niya is bio-waste, tawag nito, parang gagamit sa management, bio-waste management. Whereas si langaw kasi, iba kasi yung function niya Meron tayong tinatawag na bad insect at saka good insects, when it comes to insects, these creatures. Ngayon, si good insect kasi is something that is beneficial and the other is non-beneficial. So, kung titingnan mo, ang life cycle ng mga ito magkaiba. Ang langaw kasi, yung common housefly, nasa matagal ang life span yan when it comes to adult. Okay. Hindi kagaya si black soldier fly. Si black soldier fly, pag nabuhay yan, mating lang ang mating lang ang parang purpose niya sa buhay para padamihin. When it comes to larva,
pareho sila. Okay. They have the same function. Okay. But si fly, the housefly is mas maigsi yung ano niya, mas maigsi yung lifespan. Whereas si black soldier fly talagang aabot siya ng 21 days. So meaning, if you're going to compare kung sabi mo mag-aalaga ka ng langaw or the black soldier fly, yung isa is beneficial, yung isa hindi. Although pareho, the larvae itself are both beneficial in terms of bio-waste compose. Tapos si langaw is dadapo yan sa mga basura. Si black soldier fly hindi dadapo yan. Okay. So that is the one of the main reason, the main distinction of both flies. Saan po naman dumadapo yung mga black soldier fly kung hindi sa basura? Oh, no, hindi sila dadapo sa basura. Ano po, may iba po bang dinadapoan? Hindi. Dadapo lang yan sa mga clean, malinis, na pwede silang mangitlog. Kasi si lalaki, parang naka-standby lang yan sa isang malilim. Actually, pwede mo siyang pulutin eh. Hawakan mo lang siya, pwede. Ngayon, mag-aantay lang yan ng babae na umiikot. Tapos susunggaban niya yan. Pag after mating yan, patay si lalaki eh. That's by nature ha. Okay. Tapos si babae naman, after 2 days, mangingitlog yan. Ngayon, maghahanap yan ng basura. Tapos doon sa kung saan malapit yung basura, hahanap yan ng mangingitlogan niya. Na kung saan, pag napisa ang kanyang mga itlog, babagsak dun sa basura. Basura po na nabubulok. Nabubulok. Oo, kasi yun yung pagkain nila eh. Yun yung pagkain nila. Okay. So, hindi siya hindi sila yung dadapo mismo sa basura. No. Dadapo yan sa mga puno or saan pwedeng, kaya kung makikita nyo kanina doon, no, meron kaming mga kahoy na may slot na doon sila mangingitlog. Tapos may pagkain sa ilalim. Yung pagkain sa ilalim, yun yung nangangamoy para doon sila mangitlog. Not directly sa basura. No. Yung larvae lang ang babagsak sa basura. Yes. Okay. Sinabi niyo po 8 years na po kayo dito. Dito po sa Angeles City, ilang taon na po ba dito? Siguro nasa 3. 3 years na po. Through the initiative of Mayor po. Yeah. No? Pero sa Alaminos, 5 years na ako doon. Pangasinan po ba? Ilan po yung ganito ninyo na partnership with the government? Siguro may 10. Okay. Ito yung pinakamalapit sa akin sa Manila. Yeah. Kaya nga kung may nagtatanong sa akin, saan ba kayo? Para doon ko sila sa salubungin. Kasi baka mamaya sabihin mo, nandun ka sa Pangasinan. Meron naman ako sa Pangasinan. Yun. Okay. In terms of challenges po, ano pong pinaka-challenge na, usual na challenges kapag pumapasok sa ganitong ang challenges dito, program? The number 1 is, paano ka mangolekta ng basura? Marami kasing basura dyan. Pero kalat. The reason why, kung titingnan mo, ang LGU kasi may project ng waste segregation. Which is the 9003 sana. Kaya if titingnan mo, ang pinaka labanan dito is saan ka kukuha ng basura. Pag may kukuha ka ng basura, mas lalo pagkukonti o mas lalo pag malakihan na at yan halo-halo, napakahirap. Yun, kailangan yung segregated na basura. Which is, yun talaga dapat mayroon kang ng waste segregation. Okay, yun po yung pinaka-challenge nyo, no? So, sa funding naman po, since naka-partner naman po with the government, hindi naman po masyadong problema. Yun talagang basura talaga ang nyo. No, when it comes to funding kasi, hindi masyado yan eh. Kasi at the end of the day, gagawa kayo ng paraan kung paano i-dispose ang ating mga basurang nabubulok. Ang pasok ko naman is ako tutulong. So, ibig sabihin, on the part of the LGU, it is a cost reduction sa kanila yan. So, usually po, ang product nito, paki-explain po ulit, yung 3 product po nito ay una, syempre, makakatulong sa tama po ba yung term, kukompose ng basura? Yeah. And then yung usual products po nito ay yung larvae worm,
Yung tama po, yung worm po, worm po ba o pupae? Yeah. Pwede po siyang, saan po siya pwedeng gamitin? Pakain lahat ito sa mga kahit na anong klaseng hayop. Usually po sa mga manok po. Lahat ng hayop. Mm. Kay aso, kay hayop, kay baka, kay Pwede po kambing, siya. kay isda, lahat yan. Okay. And last, yung kanila pong waste, tinatawag Yung waste na, nila naman nila is pwede natin gamitin mga organic fertilizer. Anong pong tawag sa waste? Frass. Frass, okay. Sa larvae naman, we call them grubs, Grubs. GRUBS. Yung frass po, ang spelling po ay Frass. okay, double S. And para po sa mga interesado na gawin to, kahit small scale lang, ano po ba yung pwede po bang gawin to ng small scale? Bago po tayo pumunta dyan, may pagkakakitaan po ba dito? Meron naman kung sa meron, pero depende kasi kung ano yung purpose mo eh. Mm. Pero the main purpose of the black soldier fly is not business. Mm. Ang purpose mo sa black soldier fly is a tool Mm. for bio-waste Management. operation. Hindi siya ano. Pag ginawa mo business yan, sablay ka. I tell you. So, ibig sabihin sa mga gustong mag-business, kumbaga, extra na, bonus na lang yun. Kumbaga, bonus na lang yung pagkumita kayo dito, no? Yeah, kasi Kasi- ganito yan eh. Masalimuot actually. Mm. Kasi at the end of the day, kung ikaw nagninegosyo, hindi dapat mas malaki ang gastos mo kaysa sa production mo. But if sabihin natin, sige, you go on a private Mm. well, you're welcome naman, just do it. And then later, tanong ka, di sasabi ko kung saan ka lumagpak. Okay. Pero meron naman po. Kumbaga, wag nyo lang iisipin talaga na kabubuhay nyo. Kumbaga, parang extra lang, no? Parang ganun lang po. Yes, that's one. Kasi nga, as I have said, you are an instrument for helping yung yung bayan mo or your LGU on how. Kasi ngayon bawal na kasi magbaon ng nabubulok na basura. Bawal na. Okay, sige, Doc. Ituro muna ako dito sa facility mo. Yeah. Ito yung love nest natin. Actually, paano na to kasi paubos ito kaya wala kayong masyadong makikita ngayon dito. Kasi naka-set. Mhm. Ngayon, meron kaming last harvest kanina, which is ito nga. Ito yung pinaka Itlog initial niya. stage, ito yung itlog Oo. na nakukuha nyo dun sa love nest. ninyo. Tapos ilalagay namin sila sa parang nursery, nakalagay sa okay. Yung nursery, puntahan po natin. Ito parang ganito lang yung setup niya. Okay. Ito lang kasi yung kayang setup ng production nito. Kaya nga sabi ko nga kanina, pag nagsimula ka kasi ng ganito, titignan mo lang din kung saan yung kaya ng ng setup mo. Ano po yung nandito dito? Yan na yung mga itlog mo na Ibig sabihin, meron po bang special na nakalagay dito sa... Itlog lang yan. Hindi, aside from that, Yung sapal na basura, nakakainin nila pag nagpisa. Pwede pong maangat to. Iangat mo nga ito. Sapal. So ito ay kaka-harvest lang, no? Hindi, may mga date kami dyan. I mean, yung hinarvest po kanina. Yun yung parang ganun. Gaya nun. Ito ba may na ito? Ito, sige, ilagay mo. Ito, kunin mo sige yan. po. Sige. So, fresh Yan. harvest. Ilalagay namin dyan. Ito. Okay. Yung Ah, sapal po, saan po gawa itong sapal? saan yan? Sa Tokwa. Tokwa. Okay. Tokwa, tapos ipaparada lang namin yan. Tapos ganyan. Ganito Ngayon, na to. mag-iintay naman kami ng at least 5 days. Ngayon, ito 5 na sila. days. Ilalagay, kaso napakain na kaya natabunan na. Okay. So, ito yung after 5 days nung pag-harvest. Tapos, mga sapal pa rin po ito. Sapal na ito. Yan, Okay. yan. Ngayon, after mga 5 days, 6 days, onwards, mga 10 days, ito na ngayon sila. Ito ngayon yung nila. Ito ngayon yung setup nila. Yan na sila. Mhm. Mga 1 week ata yan ngayon. So, ito na yung after 10 days, ito na itsura. Yan, ganyan na itsura niya.
Tapos depende sa ano namin, if we're going to harvest it for fish feeds or sa feeds, we harvest them 2 weeks. Pero pag tawag nito, pag pipisain namin, usually nasa 28 days. May question lang po ako. Kasi yung setup niyo po ganito lang. So, and may nakikita rin po ako mga house fly dito. Nahahalo din po ba dito yung mga mahahalo yung itlog nila, no? But pero dito wala kang makikitang langaw dyan. Siguro doon meron. It's simply because sa basura kasi, mag-aagawan yan eh. Nandyan si black soldier fly, nandyan si ano. Pero, pwede silang magsabay, pero sigurado ako mauuna sila nga lalayas na dyan. Pero hindi na yan makakabalik para makapangitlog dyan. Okay. Kaya kung makikita mo dito at malalaki na yung larvae, tumingin ka kung may makita kang langaw dito, wala. Pero yung doon sa bago. Larvae po ng langaw, meron din po dyan. Wala na dyan. Wala na. Okay. Doon, meron. Okay, sige po. So, sabi niyo po, depende pa po anong purpose. So, kung halimbawa ito 10 days na, kung ang purpose po ay for feeds, ano po bang... Usually, hina-harvest na namin yan. After ilang araw po? Titing, not on the days, on the size. On the size. Kasi, hindi pare... Sasabihin mo naman, bakit hindi pare-pareho? Simply because, ang basura mo at pakain sa araw-araw, hindi pare-pareho. Okay. So, ito po, sabihin natin 10 days to, pagpakain po ang purpose ninyo, mga ilang araw pa po ba? Or gaano kalaki? Baka next week yan, baka harvest na namin yan. Usually po. Yan for pag mga pang feeds, yes. Pang feeds. Yung isa pa pong purpose na sinabi nyo kanina, aside from feeds. From breeding, after 2 weeks pa yan. After 2 weeks, okay. Sige, ipakita nyo po sa akin yung for feeds po. Ano pong itsura? Ito na mismo. I mean, palalakihin lang. Pino-frozen po ba ito? Or maglabas ka nga dyan ng frozen corn. So yun po, pagkatapos, pino-frozen na po ba? Yeah, it's either frozen or dry. Okay. Yung frozen namin kasi, ito yung mga dinideliver namin at binibigay sa mga isda. Okay. Ito, ganito. So, parang direkta po yan na ano, nakapag... Pag ganito na lang, i-defrost mo lang, tapos isabog mo na sa ano. Ibig sabihin ko po, pag kinuha nyo, direkta sa freezer. No. I-sterilize muna namin. Ini-sterilize pa po. Okay. Hindi po siya raw. Yung sinabi niyo pong dry, paano ipapatuyuin lang Instead sa na i-freeze namin, ilalagay namin sa araw. Yun na po yung pinaka-sterilization nun. Hindi. Ano pa rin namin, papakuluan pa rin namin. Okay. Pinapakuluan pa rin. Doon na po mamamatay. Yeah. Madali lang naman po, no? Pag Dali lang, split seconds lang. Okay. Sige. Yun lang ang wala tayo ngayon po dito, no? Wala. Kasi the setup that I have here is a demonstration setup lang. Okay. Unlike sa yung mga private con ko kasi is hindi kami nagpapapasok doon kasi may mga iba kaming operations. Okay. May mga ano kami doon. Pero usually po pag kumukulo na yung tubig, pagbagsak lang nun, patay, okay na. Yeah, okay na yun. Usually mga 45 to 1 minute, okay na yun. Kumukulong tubig po? Yeah. Okay, hindi naman po naluluto. No? Hindi po. Okay, sige po. After po ng 2 weeks, kung breeder po ang gusto nyong gawin, saan po yung next na... Dito na sila pupunta. Ito na yung mga yan na sila. Okay. So, ito na po yung pwede pong mabuksan. Buksan mo. Parang nagpupupate po ba? Pupal stage na yan. Okay. So, ito ang itsura nila. Kulay itim na. And yung iba doon, magalaw pa. Gaano po katagal bago maging adult po? Usually, another 2 weeks yan. Another 2 weeks. And then, may mga nakikita na rin ako adult dito. Ayan, lumilipad. And then, ito na po yung magiging panibagong Yeah, love. yun na yung nandoon, gano'n, may lumilipad na doon. Ano po ulit tawag? Love ano po ba? Love nest. Love nest. So, ito na yung pinaka-love nest. And then, punta naman po tayo dun sa pag-collect po ng Nakakolekta na sila. Yun yung ginagawa nila kanina doon. So, meron pa pong pwede pong pa-explain lang po yung tools para... Kuha ka ng Kuha ka lang ng dyan.
Diyan, diyan sila nangingitlog. Kaya sabi ko kanina, mangingitlog sila diyan. And then, i-scrape nila yung inabutan mo doon kanina. Yun yung ginagawa nila. Wala pang laman yan kasi bagong palit na eh. Okay. Usually po itong mga ganyang pangitlugan, gaano po katagal bago mag-harvest? Everyday kami. Everyday to. So, since everyday yung harvest sa ganyan, everyday din po yung setup kanina na Supposedly. pinapakita nyo sa akin. Supposedly. Okay. Ideally po, gaano karami po yung nakasetup na yun? Dito, good for 300 to 600 kilos lang everyday. Pero meron akong plantang ng 5 to 10 tons a day. 5 to 10 tons a day. Oo, laki. Iba na naman yung operation nun. Oo. Pero ano lang po yun? Black soldier fly, din po yung 5 to 10 tons na yun. Black soldier, 5 to 10 tons na basura. Basura. Okay. Speaking of basura po, yung pinapakain na basura, ano po yung composition nun? Anong mga basura po ito? Lahat ng mga nabubulok, karni, pagkain, yung nabubulok within a day, yung bumabaho. Tapos sinishred po. Yeah, isa-shred namin para mas madali siyang ma-separate from larva para pag ginawa namin fertilizer, hindi siya magulo. Usually po, yung pakain po sa mga uod, gaano po kadalas per day? Depende again. Meron kasing makikita mo na wala nang pagkain. Again, hindi sila pare-pareho. Okay, pero Palagi kami nakaabang. laging pag naubos na, pakain ulit, ganun po ba ang Kasi meron ding mahina, meron ding mabilis. Depende. Okay. Pero ito po sa mga love nest po, ano naman po ang pakain ng mga to? Wala. Wala pong pakain to. So, dyan na po hanggang mamatay na po yung yung adult. So, kuha lang ng kuha. Yep. So, ang paglilinis lang nito is kukunin nyo lang po yung mga patay na adults. Yun lang. Okay. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo yung gaano karami. Ano na kasi yan eh, paubos na. Paubos na. Ito paubos na po to, no? No, paubos na. Kaya kita mo, konti na lang. Okay. Ayan. Papabukas lang natin kay Kuya. Kuya, ang pangalan ulit? Albert po. Kay Kuya Albert. Ayan. Para makita lang, ito yung mga adults. So ito mo, pag nangitlog po ito, usually, yun na po ba, Doc? Yeah. O may ilang beses pa po ba kailangan mangitlog to? Usually, pag ganyan, maabot ng din 2 linggo. So... Pero pag yan, sabay-sabay na nalagay dyan, usually 5 days, tapos na yan. Talaga. Pero nakakaisang itlog lang talaga po sila. Ha? Nakakaisang itlog lang sila. No. 500 to 900 I mean, to 1,000. isang itlogan, parang pagkatapos ng patay na sila. Yeah. Procreation. Ayan, so pakita natin. So meron ditong ilang lab nest. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then yung isa kanina na may mga pupae pa ay 7. 13 ang capacity nito. 13 ang capacity dito. Kaya lang, kulang na kami dito. Okay. So, again, minamaximize lang namin kung ilan yung kailangan namin. Tsaka demo lang to, sir. Demo, sir, no? demo. Demo pa lang to. Yeah. Usually po, sino po yung mga nyo dito? Mga Kliyente namin? kliyente nyo dito? Halos linggo-linggo, meron kami mga from LGU. Iba-ibang LGU. Ano po yung madalas ninyong binibigay? Yung frass o yung mismong pupae? Saan? Sa mga kliyente ninyo? No. Yung mga kliyente namin dito is for benchmarking. Nag-aaral lang. Okay. Tapos yung frass namin, pinamimigay namin sa mga urban farmers ng city. Okay. Ngayon, itong larvae kasi pinag-ieksperimentuhan ko pa on other So yung pinakita nyo sa akin kanina na 1 kilo na larvae. Para sa ano yun? Para sa isda? Binibigay nyo rin po sa mga dito, local dito? No. Ginagamit namin for research. Growth, Yung fresh lang talaga? Frass. Kasama ko dito ang 3 government staff nitong BSF facility sa pinangungunahan ni Sir. Ako po si Darwin De Luna po. And? Albert Bermudo po. Rafael Pangilinan. Okay. So kasama ko silang 3 dito para tanungin lang yung day-to-day activity nila since sila naman yung namamahala. And Sir Darwin, Yes, sir. Ikaw na yung mag-tour sa akin Okay. or magpaliwanag. So bago mo ako papasukin. Punta muna tayo sa Sreda. Okay.
So ito yung kung saan Dito kami nag-shred sir yung mga ano, yung mga food waste po. sige. Mauna ka na, sir. Yung aso pa pala. Sir. Mabait naman yung aso. Apo, mabait naman. Nakakagat. Ito Sir. yung ano nyo, Apo. shredder nyo. So, Dito po kami nag-ooperate sir ng ano, ng pag-shred ng food waste para po ma-adapt po agad nila yung pagkain. everyday po ito. Everyday sir. Kunwari sir, yung ano, mga prutas, yun, medyo big size po sila. Kailangan po namin silang i-shred para agad pong maano yung katas po niya. Yung parang sabaw po. Kanina kasi inabot ko, pinapakain nyo yung ano, di ba? Yes, sir. Pinapakain nyo. So, Yeah po. kakashred nyo lang nun. Kaka-shred lang po yun. And then mamaya ulit, meron ulit. Meron na naman sir. Shredding na naman po kami mamaya niyan. Okay, sige, Aba, sir. ganyan po yung pag-ano namin. So, usually po, yung product dito, ano yung sinishred nyo, mga Food waste po, mga prutas, mga kaning baboy po, mga gulay, yan, mga ganyan gulay po. na nabubulok. Nabubulok. Basta nabubulok po, pwede pong i-shred. Kahit po yung mga hasang ng isda. Hasang po ng mga isda, pwede po. Sir. Okay, sige Basta po. po nabubulok, pwede po. Mga dahon, pwede rin po. Sige po. Ngayon, i-tour nyo naman. Yes, sir. Pasok na ulit tayo sa loob para Okay. sabihin nyo lang sa akin yung mga responsibilities nyo dyan araw-araw. Okay, Kasi umauna ka na, sir. Oh, yan na. Sige, sir. So, pag, kunwari, umpisa ng araw, anong una Yes, yung sir. ginagawa dito? Unang-una sir, pagpasok namin dito sir, sa umaga sir, cleaning muna po kami. Siyempre Okay. sir, once na may, kunwari po, may darating pong bisita, makikita po nila, malinis. Okay. Then inintay din po namin yung mga nagtatapon tsaka yung mga humihingi po. Para pagpasok po Nagtatapon? nila, nagtatapon po ng waste po, nagta-turn over po. Ayun yung sinishred nyo. Yes po. Mga barangay po, facility ng mga kantin, then mga restaurant, mga mall, yan po. Ayun, sinabi nyo kanina, may hinihingi, may humihingi ng... Mga pataba po. Yung Yun yung fertilizer fras natin. na. Yung Yung fras po. na. Yes Okay, sige. Yun yung una, maglilinis, Yan po, cleaning magre-receive ng mga pagkain Yes kung po. meron. Yes po. Pero Then, aside from sa pagkain na nire-receive nyo, may pinagkukuhanan pa po ba kayong iba? O yun na? Wala sir. Alos kami po, naghihintay lang po dito. Sila po mag-turn over po dito. Ah, Hindi since- po kami yung pumupunta sa. Since nandito naman tayo sa City Hall, may Yes, canteen sir. talaga dito. Yes sir. Meron. Okay. Talagang sila po yung nag-turn over. Sige sir, so yun. Yes, sir. Tapos, after nun sir, Pagkatapos po ng cleaning sir, yan, pakain po kami ng morning. Then mga 3 PM po ng hapon, papakain po ulit kami. Ganun lang sir. Then harvest ng itlog. Ganyan lang po. okay. Yung harvest po ng itlog, usually sa umaga rin po ba to? Or Yes sir. sa... Mas maganda po kasi morning po kami nag-harvest talaga. Okay. Kasi once po kasi, yung harvesting po kasi namin, every other day po. Okay. Yes po. Once po kasi Hindi nag-harvest everyday kami. na. Hindi makakapagod pag everyday. Apo. Kasi po, once na nag-harvest po kami ng hapon, baka pisaan na po kasi. Lalabas na po sila dun sa pangitlugan po. Mahirapan na po kami kumuha. Ganun po sila ka. Kaya morning na po, kinukuha na po. Okay. Pero once na po medyo madami po yung yung breeder po namin, everyday din po. So after 3 p.m., ano nga po yung ginagawa niyo? 3 p.m., 3 p.m. is Nagpapakain din po kami. papakain na ulit. Yes Then po. yun na yung araw niyo. Yes po. Kasi sir, sa larvae po kasi namin, hindi po kami pwedeng magpakain ng sobra dun sa kakain. Once, example po, yung pong nasa crib po na isa, Right, ito po. Example sir. Dito sa crib 2 na to sir, 33 grams po yung nakabagsak. 33 Grams po. yung Yung larvae po okay. na nabagsak. Hindi po namin siya pwedeng pakainin ng more than sa kilos ng waste na papakain po namin. More than 33. Kilos po na waste na papakain po namin kasi So, mag-ano po sila. Ulitin ko lang, yung larvae dito is 33 33 kilos. kilos. Dapat yung papakain nyo, 33 kilos lang Yes din yung po. maximum. Hindi po siya pwedeng tataas po. Maximum. Sa isang kainan ba to or whole day na to? Sa whole day po. Kunwari, yun nga po, yung morning po, kaya kanina po, nakita nyo po, isang balde po yung pinakain namin.
Nasa 35 po yun. Ibig sabihin per meal. Yeah, yes po, per meal. Per meal. So, pwedeng kung twice a day, pwedeng 66. Yes po. Okay. Kasi sir, parang tao din sila. Once na nasobran po tayo sa pagkain, Bloated. may patcho po tayo. Ay, Diba? bacha. Sila din po. Sila naman po, mamamatay po sila. Ah. Pag nasobran po sila. Okay, sila sir naman, tanungin natin yung ano. Mga sir, kamusta naman po ang ano nyo dito, ang trabaho nyo dito? Kamusta naman ang ano? Kaya po yung mic. Okay naman po, sir. Okay naman. So, ever since nagsimula to, nandito na kayo or gano'n na kayo katagal dito? Ako po, bago-bago pa lang po ako. Halos 2 months pa lang po. Okay naman. Kumbaga, nung unang pasok ko, medyo ano yung amoy eh. Pero ngayon wala na ako. Face mask, nakakasanay din naman pala. Sa una lang po maba ako. Una lang mo ba ngayon, parang masasanay ka rin naman. Ikaw naman, sir, gano'n ka na katagal dito? Nasa 10 months pa lang po. 10 months na. Okay. Kamusta naman ang ano, ang pagtatrabaho dito? Hindi ba mahirap or... Ayos lang po, hindi naman po ganong So, kahirap. after nyo malinis at after mapakain, pahinga na muna. Okay. Hanggang mamaya na ulit. Yun. Sige, sir. Salamat sa inyong dalawa. Kasi, ito po yung isang product ng BSF po na ginagawa po namin. Napoproduce niya. Ito po yung pinanggalingan po ng black soldier fly, yung shell po, tsaka yung patay na fly. Ginigiling po namin to para maging feeds po. Binubulverizer po namin. Para po maging feeds. Ito po yung sample niya, sir. Pure po yan, walang halo. Pure na pure. Yes, sir. Feeds na po talaga yan. Yan po yung... sir. Ano yung pinapakain po? Pinapakain po namin dyan yung mga manok, baboy, mga isda po. Pwede po sa mga yon, mga animal po. Yan. Pwede po. So Sir Darwin, so Yes, sir. thank you dun sa yun lang naman ang tanong ko sa iyo, day-to-day operation mo dito para kasi natanong ko naman na si Doc. Apo. So, meron ka bang gustong i-shout out? Shout out dyan sa asawa ko. Kada ko mga asawa mo eh. Isa lang, sir. Thank you po, thank you po. Thank you, sir. Thank you po, Salamat. thank you po. Okay. Okay, Doc Brahman, pag yung mga interesado pong pumunta dito or kontakin kayo, saan po ba sila pwedeng pumunta? Pwede silang sumulat, no? Pero meron kami kasing is it benchmarking or is it seminar? Kasi yung seminar namin 1:1. They can just go sa Doc Brahman Agritech. And then ako na magbibigay kung ano nila, kung ano yung gagawin nila. Like Region 4A ata, nagsulat sila sa akin. Sabi ko, saan ba kayo sa seminars or so that I can give kung ano yung pwede nilang gawin, no? But definitely they will write through the city mayor. Okay. At si mayor endorse na lang sa akin 'yon. Okay, so sa City Hall po usually dapat Yes. sumulat. Para interesado pong Pero isabi din nila kung saan sila kasi I have so many plans. Doon ko na lang sila i-meet. Like I have Pangasinan, I have also La Union. La Union, Pangasinan, Baguio, meron din ako. And then Cagayan de Oro, meron din ako. Davao, meron din ako. And hopefully by next month, meron akong Jensen. Okay, so susulat na lang po sa City Hall nung syudad and then i-refer na lang po sa inyo. Ganun Yes. po ang procedure para po makontak Yes, kayo. at ibibigay ko lang kung sino yung susulatan. Okay. They can just contact me or message me sa Doc Brahman Agritech. Sa Facebook po ba to? Facebook yan, Messenger. Okay, sige po. Or mag-friend sila sa Doc Brahman Agritech. Huwag na yung Doc Brahman kasi puno na. Okay, Doc And then- Brahman Agritech. And then kung nag-a-add sana sila to see the sincerity, kasi ako chinecheck ko bago ko i-add. Kung nakalock at iisa lang ang litrato, hindi ko na pinapansin. Sige po. At least alam ko kasi baka magbulahan lang. Meron po ba kayong mga gustong batiin? Let's just help the world. Sabi ko nga, meron tayong 5K kalinisan ng kapaligiran para sa kalusugan at kabuhayan tungo sa kaunlaran. Ayun, maraming salamat po, Doc.